أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, ang ating pag-aralan ay ang mga mabubuting asal sa Islam, na ito po ay pang-sampung episode natin. At sa mga gustong manood ay pwede pong tingnan nyo yung sa link natin sa YouTube. Meron po tayo doon. Kompleto po yung 1 hanggang 9. At pati itong sa page natin, nandyan po yung tinatawag ng mga video na simula sa 1 hanggang 9 na episode patungkol sa mga mabubuting asal patungkol sa relihiyong Islam. At ngayong araw po ang ating pag-aralan ay patungkol po sa mga dapat at hindi dapat na ginagawa ng isang Muslim kapag siya ay babati ng kapayapaan. At hindi po lingid sa inyong kaalaman na ang relihiyong Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Kaya po, isa sa turo sa atin ay tayo ay bumati ng kapayapaan sa mga kapatid nating mananampalataya. At narapat nating malaman kung ano yung mga dapat nating gawin at ano yung mga hindi dapat gawin kapag tayo ay babati ng kapayapaan. Ang pinakauna po ay narapat na sundin natin yung mismong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagbati ng Assalamualaikum. At ito po ay tatlo. Una, ito po ay pwede lahat. Una ay yung Assalamualaikum. At pwede rin yung pangalawa yung Assalamualaikum warahmatullah. At pwede rin sa pangatlo yung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At malaking katipala ang makukuha dito ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag tayo ay bumati ng Assalamualaikum ay 10 kabutihan na makukuha natin. Kapag tayo bumati ng Assalamualaikum warahmatullah ay 20 kabutihan na makukuha natin. Kapag tayo naman ay bumati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ay 30 kabutihan ang makukuha natin. Kaya narapat po na gawin natin itong sunnah na inutos sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na tamang pagbati. Kaya sinabi sa Banal na Quran na sinabi ng Allah, wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Suratul Nisa. Sinabi ng Allah na kapag kayo ay binati ng pagbati ng kapayapaan, ay bumati kayo, mag-response kayo ng bi ahsana minha, yung mas mainam doon, o kaya ay yung katulad niya. Ibig sabihin, kapag may bumati sa inyo ng Assalamualaikum, mainam na tayo ay sumagot na Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh, o kaya Waalaikumsalam wa rahmatullah, o kaya ang pinaka maiksi ay katulad ng sinabi na nagbati sa iyo ng Assalamualaikum, na ikaw rin ay magsabi ng Waalaikumsalam. Yun po ang pinakauna. Okay. Pangalawa ay yung pagbati ng yung gamitin natin yung damir na kum. Assalamualaikum, kahit na ang kausap mo ay isa. Dahil sa Arabic, pag sinabi mong Assalamualaikum, ang kapayapaan ay mapa sa inyo dahil kum. Pero pag sinabi mong Assalamu alayka, ibig sabihin Assalamu alayka ay sa kanya lang mag-isa. Ang utos sa atin na sunnah ay yung damir na gamitin natin ay yung kum, yung marami. Kahit isa yung kausap natin. At dito, makikita natin yung mga nabanggit sa mga hadith na pagbati na palaging sinasabi sa hadith yung Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Yun po ang gamitin natin, hindi yung Assalamu alayka, kundi Assalamu alaikum. Pangatlo, ay yung tinatawag na ayabda bisalam qabla al-kalam. Ibig sabihin ay mauna tayong bumati ng salam bago tayo magsalita. Hindi yung tao po, minsan ganon. Tama, respeto yun, pero ang mas mainam ay bumati tayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya pag tayo ay nakita natin yung kapatid natin, kumusta kapatid? Kumusta bro? Ang tama po, pinaka-proper po, ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay bumati tayo ng assalam. Pag nakita natin ang kapatid natin, batiin natin ito, Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullah o kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka tayo mangumusta o tanungin natin kung gusto natin siyang tanungin sa mga bagay-bagay. Ganon din, ito sa hadith. Sa ibang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pati yung pagbati at pag-alis sa bahay. Pag aalis ka ng bahay, ikaw rin ay babati sa mga nandun sa bahay ng Assalamualaikum. At ganon din sa daan. Pag nakita mo yung tinatawag na kapatid mo sa daan, batiin mo sila ng Assalamualaikum. At unahin natin yung tinatawag na yung Assalam bago tayo magsalita ng ibang salita. Ang nabanggit po sa hadith, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag natapos na sa inyo, yung isa sa inyo sa kanyang bahay, ibig sabihin aalis ang tao na yun mula sa kanyang bahay, ay siya ay bumati ng salam o kapayapaan sa kanyang mga pamilya. At sinabi rin ng Allah sa Banal Quran, Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Suratun Nur. Na sinabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, huwag kayong pumasok sa isang bahay maliban sa kayo ay nagpaalam at kayo ay bumati sa kanila ng kapayapaan. Na ito yung Assalamualaikum o kaya Assalamualaikum warahmatullah o kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganon din, yung pagbati sa pagpasok sa bahay, kapag wala tayong nakita, walang tao sa bahay, ay bumati rin tayo sa ating kapayapaan sa ating sarili at sa lahat ng mga Muslim. Kaya anong sasabihin natin? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pwede yun. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kapag walang tao sa bahay. Pero kapag may tao sa bahay natin, tayo ay bumati ng kapayapaan. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya ay Assalamu alaikum. Ganon din, panglima, ay yung ipalaganap natin yung pagbati ng kapayapaan sa mga kilala natin at hindi natin kilala. Kapag tayo nakakasigurado na sila ay mga Muslim. Halimbawa, kapag tayo pumunta ng palengke, pumunta sa mga lugar, kung nandito tayo sa Middle East, may makita tayo ng may mga Arabo o hindi Arabo, pero nakita natin na nakakasigurado tayo na sila ay Muslim, batiin natin sila ng Assalamualaikum. Bakit? Hindi man sila sumagot o sumagot sila, meron tayong reward doon. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na bumati ka ng salam sa mga taong kilala mo at hindi mo kilala kapag alam mo na sila ay mga Muslim. Kaya sa atin, huwag tayong mahiya. Ako minsan ginagawa ko yun. Alam ko, minsan may hindi sumasagot, may sumasagot. Pero ang sa akin, ang iniisip ko tulad sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na meron kang gantimpala doon. Sumagot man siya o hindi, ay meron kang gantimpala doon dahil pinapalaganap mo ang kapayapaan. Ang pagbati ng kapayapaan, ito ang turo ng relihiyong Islam. Ganon din, na pang-anim, ay narapat sa isang Muslim na kahit yung konting oras, halimbawa, nakita kayo ng kapatid mo sa daan, at mga 30 minutes, isang oras, nakita kayo muli. Sunna rin, nabatiin mo siya muli ng Assalamualaikum. Ano bang mawawala sa atin kung batiin natin ang kapatid natin sa pananampalataya? Bagkus ang pagbati rin ng Assalamualaikum, minsan kapag may tampuhan tayo sa kapatid, ay nakakatulong ito upang mawala yung tinatawag na nararamdaman minsan ng tampo ng kapatid sa kanyang kapatid kapag palagi sila nakikita na sila nagbabatian at tinatawag na nakakatulong ito sa atin. Ganon din na yastahibu idha ata qauman wa hum jama'. Sunna rin na bumati tayo ng 3 beses kapag marami ang mga tao. Ibig sabihin, pag dumating tayo at marami ang mga tao sa pagtitipon, ay sunna na bumati tayo ng 3 beses. Halimbawa, kung kaya mo silang, kung gusto mo na isa-isay mo sila, walang problema doon. Halimbawa, tulad ng mga yung mga upuan dito sa Saudi Arabia, na mayroong tinatawag na majlis upuan, na minsan ay ang nakawalian nila dito ay mula sa kanan papunta ng kaliwa ay lahat mo babatiin yung mga tao na nandoon. Pero kapag hindi mo dahil may programa o kaya marami masyado, ay batiin mo lang sila at pwede kang itaas mong kamay mo bilang isang sign na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 beses. Sunna ito para marinig ng ibang mga tao na hindi pa nila narinig yung pagbati mo ng Assalamu alaikum. Ganon din, pangwalo ay sunnah sa naglalakad na siya ang bumati sa nakaupo.
Pag tayo naglalakad o nakasakay tayo, una rito yung naglalakad. Pag dinaanan mo yung nakaupo, ikaw ang maunang bumati ng salam. Ganun din, kapag ikaw ay nakasakay sa sasakyan at dinaanan mo yung naglalakad o nakasakay sa motorsiklo o kaya ay sasakyan, ay batiin mo yung naglalakad o kaya yung nakaupo. Ganun din, yung bata sa mas matanda. Mas maunang bumati yung matanda ay yung bata sa mas matanda. At yung isang tao, kapag ikaw lang, mas mainam na ikaw bumati sa dalawa o tatlo o mas marami pa. Ganun din, kung marami kayo, 5, pero ang dadatnanin na lugar ay marami sila, mga 10, 15, kayo ang maunang bumati ng salam. So nakita po natin yung kagandahan ng relihiyong Islam, pati mga bagay nito, mayroon tayong details. Makita natin na tinuruan tayo, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi, wal mashi 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Inutusan tayo na magbumati yung tinatawag na nakasakay sa naglalakad, yung naglalakad sa nakaupo, at saka yung marami ay yung kakaunti sa mas marami, at saka yung bata sa matanda. So napakaganda po ng relihiyon natin dahil makikita natin ang turo sa atin ay details po. Hindi lamang po mula po sa tinatawag na pagsamba, ano pa mga uri na aspeto ng pamumuhay natin sa pang-araw-araw, ay meron pong turo ang ating relihiyon. Kasama rin doon na kapag ang isang tao ay dumating siya sa isang grupo, wa idha qadima jama'atun ala fardin ajza yusallim ahadun niyabatan anhu. Ibig sabihin, kapag marami kayo at dumating kayo sa kakaunting mga tao, 2, 3, 4, pero mas marami kayo, pero kayo naglalakad o kayo yung dumating, maaring ang isa o 2 lang sa inyo ang bumati ng assalamualaikum sa kanila, at yun ay sapat na yun. Hindi kailangan na bumati. Kung 15 katao kayo, babati kayo dun sa 2, lahat kayo babati, ay hindi na yung kailangan. Kundi 1, 2 ay sapat na yun na pagbati ng assalamualaikum sa mga kukunti lang. Halimbawa, 2, 3 lang sila, kaya sapat na yung pagbati sa inyo ng 1 o 2. Ganon din, dapat din nating malaman yung tinatawag na sunnah rin, na paliitin natin yung boses natin. Kapag tayo ay babati ng salam sa gabi, o kaya ay doon sa mga tao na mayroong natutulog. Halimbawa, dumating tayo sa bahay, at may mga kwarto doon sa mga kapatid mo, halimbawa, magsasalam ka doon sa tinatawag na gising sa kanila, wag mong lakasan kung may mga nakikita ka na natutulog. Halimbawa, sa masjid, kung may natutulog sa masjid, tapos bumati ka sa isang kapatid mo doon, ikaw naman ay nagsabi ng assalamualaikum, at mainam na iksiyan mo yung boses mo, palitin mo yung boses mo, kasi may nakikita ka na mga tao na sila ay natutulog. Ito ay bilang upang hindi makaistorbo sa mga tao na yon. At ganoon din, nabanggit natin kanina na yung pagbati ng assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin kapag tayo papasok sa ating bahay na walang tao. Kapag tayo lang ang papasok, walang tao, ay babanggitin natin yung assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kapayapaan sa akin at sa lahat ng mga Muslim. Sunnah rin yung pagkakamay. Sunnah rin yan. Babae o lalaki. Yung pagkakamay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah yung pagkakamay. Nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafara lahuma qabla ay yatafarraqa. Subhanallah, alhamdulillah, itong hadith na ito sa hadith ni Abu Daud na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na walang dalawang Muslim na sila ay nagkita at sila ay nagkamayan, nagbatian ng salam, na ito ay totoo sa kanilang puso, hindi yung peke na mayroong mga nandoon sa puso ng pagkainggit, nandoon sa puso yung tinatawag na galit, nandoon peking pagbati. Pero ito, totoo ito. Kumbaga, binati mo ang kapatid mo, na sinabi mo yung salam, na totoo sa puso mo, na gusto mo sa kanya ang kapayapaan. At nagkamay ang dalawa at sila ay nagbati ng assalamualaikum, maliban sa sila ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan bago sila maghiwalay. Bago sila maghiwalay sa upuan na yun o yung lugar kung saan sila nakita. Allahu Akbar. Kaya bakit hindi natin ugaliin
na bumati tayo ng kapayapaan sa ating mga kapatid na ito ay totoo sa ating puso. Dahil sinabi sa hadith, bago kayo maghiwalay sa inyong lugar na pinagkitaan, ay tunay na kayo ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala po na tinatawag na pagbati ng salam. Doon po sa tanong dyan, yung lalaki-babae na magkakamayan, yan po ay pwede po kapag yung mahram. Pero yung hindi mahram, yan po ay haram. Yan po ay bawal. Inshallah, makukuha po natin yan. Papasok po tayo dyan. Okay. Gaya ng nabanggit natin dito, kasama rin sa pang-14, yung pagbati ng salam na ikaw ay nakangiti. Na totoo yun sa puso mo, nakangiti ka, totoo sa puso mo yung pagbati ng Assalamualaikum. Hindi yung pagbati ka na nabanggit natin na babatiin mo lang, o ikaw ay napipilitan lang, o kaya peke, na babatiin mo siya, ikaw ay makikipagkamay sa kanya, pero makikita ang puso kung alam mo sa puso mo na galit ka, may pagkainggit, o anong pang meron sa puso, masamang inisip mo sa iyong kapwa, yan ay tinatawag na hindi ba makukuha yung tinatawag na gantimpala doon. Kaya ang narapat sa atin ay bumati tayo ng buong puso, yung may kagustuhan tayo doon sa ating ginawa, at yung tinatawag na tayo ay nakangiti. Biruin mo sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau talqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslim. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag mong ipagkait ang kabutihan, kahit isang kabutihan, kahit na yung pag nakita mo yung kapatid mo ay ikaw ay nakangiti, ikaw ay masaya. Dahil yan ay sadaka. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung pagngiti mo sa iyong kapwa ay sadaka. Allahu Akbar. Wala tayong kayamanan, pero ito yung may bibigay natin na sadaka. Totoo tayo sa ating mga puso. Totoo tayo sa ating pagngiti sa ating kapatid na wala tayong tinatago doon ng mga galit, mga hidwaan, mga anumang mga bagay. Kaya ito ay makakatulong sa atin at dapat linisin natin ang ating mga puso pang makuha natin ang gantimpalang ito na napapaloob sa pagbati ng Assalamualaikum. Ganon din na hindi po ka nais-nais, pang-15, hindi po ka nais-nais ang pagbati sa mga taong sila ay nasa loob ng palikuran, sa CR. Babati mo sila ng salam, yan po ay hindi ka nais-nais. Ganon din yung mga natutulog, babati mo sila ng salam, may istorbo mo sila. At ganon din yung mga nagsasala. Nakita mo na nga sila nagsasala, Assalamualaikum, sinong sasagot sa iyo doon? Na may istorbo mo yung mga taong nagsasala. Ganon din, pati yung naguhudu, Assalamualaikum, naguhudu siya. Mamaya pa siya makasagot. Mamaya mo siya batiin pagkatapos ng wudu, pagkatapos ng sala, pagkatapos ng kanyang ginagawa. Ganun din, nagbabasa ng Quran. Nagbabasa ng Quran, nakita mo na concentrate sa pagbabasa ng Quran, doon ka bumati sa mga nakaupo lang o nag-cellphone, pero nakita mo, nagbabasa ng Quran, mas mainam na hindi ka bumati sa kanya dahil mapuputol yung pagbasa niya ng Quran pag di siya makasagot. Ganun din, yung nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, yung nag-aadan, yung nagkukutba, pati yung mga nagtuturo, minsan din, pagpapasok tayo sa isang school, alimbawa, madrasa, na nakikita natin na nakafocus yung tinatawag na teacher sa kanyang pagtuturo, mas mainam na hindi tayo magbumati ng malakas, pwede tayo bumati ng doon sa mga malapit sa atin. Huwag tayo bumati ng malakas dahil maistorbo yung tinatawag na pagtuturo ng tao. Lalo na pag nagbabasa ng Quran, nagtuturo ng, makakalimutan, maaring, tinatawag na makalimutan mo yung tinuturo mo. Makalimutan binabasa mo dahil sa pagbati ng salam. So, itong mga bagay na ito, halimbawa na nabanggit natin, kapag yung tao nasa palikuran, yung natutulog, yung nagsasala, yung naguudo, nagbabasa ng Quran, nag-aalala kay Allah, nag-aadan, nagbibigay ng khutbah, yung tinatawag na nagtuturo, maging yung nagtuturo, mas mainam na doon tawag tayo bumati ng malakas. Pero yung mga bagay na nabanggit natin kanina, yan po ay hindi po ka nais-nais na batiin mo sila ng salam dahil maistorbo mo yung kanilang ginagawang pagsamba. Yung ginagawa nilang pagsamba. Pero pag may bumati, halimbawa, na tao, ang mga ibang mga ulama, kanilang sinabi na kapag tayo nagsasa ganito, pwede tayo bumati ng ganito. O kaya pagkatapos ng salay, batiin natin tayo ay mag-response sa kanilang pagbati ng salam. Pero may mga ibang ulama na kanilang sinabi yung ganito, na waalaikumsalam. Pero yun nga, mas mainam na sa atin, na tinitingnan natin yung palagi nating tinitingnan yung tinatawag na sitwasyon. Okay? Yung sitwasyon.
Dito naman, ang pagtuturo ng salam ay napakamahalaga din yan. Sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Safwan bin Marwan ay inutusan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay pumasok sa bahay ni Propeta o pumasok kay Propeta doon sa lugar na kung saan nandun si Propeta na hindi siya nagpaalam at hindi siya bumati ng salam. At sinabi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na irji, ikaw ay bumalik doon sa pinto, pinanggalingan mo at bumati ka. Sabihin mo ang assalamu alaikum, tapos sabihin mo na, pwede ba akong pumasok? So ito ay sa mga bata, kasi ito ay kabataan pa ito, sa oras pa ito ng kabataan ni Safwan bin Marwan, na tinuturuan niya. Kaya yung mga anak natin, na may mga anak tayo, may mga kapatid tayo maliliit, turuan natin sila. Pati yung mga kapatid natin na mga bago sa Islam, ituro natin sa kanila ito. Ito ang gagawin natin pag tayo papasok sa bahay, tayo babati ng assalamu alaikum, at sasabihin natin na papasok ba ako? Lalo na yung mga hindi taga doon. O kaya may mga tao sa loob na hindi mo mga mahram, talagang kailangan na magpaalam ka. Okay. Gaano kainam ang pagbati ng assalamu alaikum? Ang nabanggit sa hadith, kapag ikaw ay, yung nabanggit natin kanina, ikaw ay bumati ng assalamu alaikum, ikaw ay may 10 kabutihan. Pag ikaw ay bumati ng assalamu alaikum wa rahmatullah, mayroong 20. Kapag ikaw ay bumati ng assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mayroong kang 30 na kabutihan. So napakaganda po ito sa atin bilang isang mananampalataya, nakakakuha tayo ng maraming gantimpala na ito ay kailangan natin sa araw ng paghukom. At ganoon din na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya na hindi kayo la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggang sa hindi kayo maniwala. Wala tu'minu hatta tahabbu, at hindi kayo magiging mananampalataya hanggang sa hindi kayo magmahalan. Allahu Akbar. Hindi kayo magiging mananampalataya hanggang sa hindi kayo magmahalan. Allahu Akbar. Napakagandang turo ng relihiyong Islam. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Gusto niyo ba na ituro ko sa inyo ang isang bagay na kapag ito ay ginawa niyo ay tunay na magkakaroon kayo ng pagmamahal sa bawat isa? Afshus salam bainakum. Palaganapin niyo ang salam, yung kapayapaan. Kapag tayo ay bumabati ng salam, makikita natin yung kapatid natin na lalo na pag totoo tayo sa ating puso, nakasmile tayo, nakangiti tayo, tapos bumati tayo ng assalamu alaikum, ito ay nakakaganda sa loob din ng iyong kapatid. Kaya napakalaki pong gantimpala na makukuha natin dito sa pagbati ng assalamu alaikum. Paano bumati? Gaya na nabanggit natin na ganun po yung pagbati, yung assalamu alaikum, yung wa alaikumussalam, yung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinakamainam po ay kompleto, pero pwede po yung Assalamualaikum. At ganoon din sa pagsagot, kapag binati kayo ng Assalamualaikum, ay pwede kayong sumagot ng Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pero kapag kayo ay binati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kompleto ang pagbati sa inyo, ay nararapat po na tayo ay sumagot ng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahil ang nabanggit sa aya, kapag kayo ay binati ng kapayapaan, ay batiin nyo ng mas mainam. O kaya, ay batiin nyo ng katulad ng kanilang binati sa inyo. Kinumpleto niya, kaya narapat na kumpletuhin din natin yung pag-response natin ng salam. Mainam din po na tayo ay mag-una, tayo ay magsimula sa pagbati ng salam. Ito yung sa hadith, nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinakauna magsalam sa inyo, bilahi ang pinaka mainam at pinaka nauna kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Allah, yung tinatawag na man bada'ahum bis salam. Ang silang nagsisimula, nagunang bumati sa kanilang kapatid ng assalamu alaikum. So, mainam po na kapag nakita natin kapatid natin, ay batiin natin. Minsan din, napapansin natin, nakita mo yung kapatid mo, pero hindi mo siya pinansin dahil medyo magkalayo. Minsan din, nagkakaroon minsan ng nakita ka ng kapatid mo, hindi mo siya pinansin, na alam niya, pero una, wag natin isipin, maging mabuti yung isipan natin sa mga tao. Maaring ang tao may mga problema siya, maaring ang mga tao may mga bagay na hindi natin alam, kaya minsan, nakita tayo ng kapatid pero hindi tayo binati. O kaya may mga iniisip siya. Isipin na lang natin sa kanya ang kabutihan. Huwag tayo mag-isip ng masama dahil hindi natin alam kung ano ang una-una, anong nasa puso niya at kung ano ang mayroon siyang mga dalang mga problema. Hindi natin alam yun. Pero ang pinakamainam, pag nakita natin yung kapatid natin, kung pwede, puntahan mo.
batbatihin mo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakuha natin kanina na ang maunang magbati na ito nasa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yusallimu as-saghiru 'ala al-kabiri wal maru 'ala al-qa'idu al-qalilu wal-kathir. Ito po ay nabanggit sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim. Ang unang magbabati ay yung maliit sa mas matanda, at saka yung naglalakad doon sa nakaupo, at saka yung tinatawag na mas maliit kaysa doon sa mas marami. Ganon din yung nakasakay sa naglalakad, sila ang mas maunang babati. At ganoon din, sa pagbati naman ng kababaihan, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay bumabati siya sa mga kababaihan. Sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay bumabati. Dumaan siya sa mga, sa hadith ni Ibn Majah, ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dumaan siya sa mga kababaihan, siya ay bumati sa kanila ng Assalamu alaikum. Itong pagbati na ito, dapat nating malaman. Ang pagbati sa kababaihan, kung marami sila, pwede tayong bumati. Kung walang mangyayaring fitna. Kung sigurado tayo na walang fitna. Okay. Yung pagkakamay naman ng dalawa, lalaki to babae, pwede yan sa mga mahram. Tatay sa anak, mag-asawa, kapatid, o lolo, yung mga ganyan, mga mahram mo. Alam mo yung mahram, dapat alam natin yung mahram natin. Ang mahram ay pwede tayong bumati kasama ang kamay. At pwede na magbati ng walang kamay. Okay? Ang hindi mahram, asawa ng kapatid mo, hindi mo mahram. Pinsan mo, hindi mo mahram. Kaibigan mo, hindi mo mahram. Best friend, hindi mahram. Yan ay harap mga best friend. Iwasan natin yan. Hindi po tayo, wag natin masyadong kunin ang tinatawag na mga ginagawa na napapanood natin na mga best friend. Hindi po pwede ang best friend na lalaki, babae. Yan po ay magiging haram dahil hindi po pwede magsama ang lalaki at babae na hindi niya tulad ng hindi niya mahram. Dapat pong iwasan ang bagay na yan. So dito po, yung pagbati ng lalaki sa babae, babae sa lalaki, kapag ito ay may dudulot na fitna, ito po ay mas mainam na iwan. Ito po ay maaari maging haram. Pero kapag walang fitna, ay wala pong problema doon. Pero yung pagkakamay, yun po ang sinasabi natin na sa mahram lamang po pinapahintulutan. Pero sa hindi mahram, hindi po pwede. Pero yung pagbati ng Assalamualaikum na walang tinatawag na pagkakamay, ay pwede, halimbawa may lecture ka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikaw babati sa mga sa gusto mong bigyan ng aral, sa mga nakita mo na maraming kakilala kanila at binabati kanila, mag-response ka ng Waalaikumsalam. At dito sinabi ng mga ulama na kung walang mangyayaring fitna, na mapapangalagaan mo ang fitna na hindi ito mangyari sa pagitan ng lalaki at babae. Okay. Ganun din yung pagsalam, yung pagbati sa hindi Muslim. Pagbati sa mga hindi Muslim ay yung tayo ang maunang bumati sa kanila ng Assalamualaikum ay hindi po pinapahintulutan. Bagkus batiin natin sila ng magandang umaga, good morning, in English, o ano pa, kumusta, o ano pang mga salita na magaganda, sabahul khair, sabahul nur. Yan ay pinapahintulutan sa atin. Nasabihin natin sa mga hindi mananampalataya. Pero ang Assalamualaikum, dahil ang salam ay pangalan ng Allah. Assalam, kaya nga Abdus Salam. Abdus Salam, alipin ng Assalam, ang Allah. Assalam ay pangalan, isa sa mga pangalan ng Allah. Kaya narapat na hindi natin ito ibati sa mga hindi mananampalataya. Dahil una-una, hindi sila naniniwala kay Allah. Ibang kanilang pinaniniwalaan, ang kanilang Panginoon ay mayroong anak at namatay at nangangailangan sa kanyang mga nilikha. May tatlo ang Diyos, ganun paniniwala nila sa Diyos. Ang Diyos ay napagod, ang Diyos ay nagsisi, hindi ganoon ang Panginoon ng tinatawag na tunay na mga mananampalataya, kundi ang Panginoon, ang siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi nagkaanak, hindi nagkaroon, hindi nangangailangan sa kanyang mga nilikha, siya lamang ang lumikha sa lahat ng bagay at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya kapag yung pagbati ay ipinagbawal sa atin na bumati tayo sa mga hindi mananampalataya. Yang Assalamualaikum. Tayo ay babati sa kanila ng tinatawag na good morning o magandang umaga o sabahul khair, ano pang mga gusto mong ibati sa kanila. Okay? Wag lang yung tinatawag na Assalamualaikum. Yung tinatawag na salam.
Okay. Ngayon, pag naman, ganun po ganun po yung paliwanag, pag bakit dahil ang salam ay pangalan ng Allah at ang Allah hindi po sila naniniwala. Iba yung kanilang Diyos na sinasamba na sinasabi. Ang Diyos na kanila sinasabi na nagkaanak, na namatay, yun po ang pagkakaiba. Marami po pagkakaiba ang Diyos na napagod, nagsisi, yun po ang paniniwala nila sa kanilang Diyos. Ang salam ay sa pangalan ng Allah na narapat lamang na ito ay banggitin kung naniniwala ka na isa lang ang Diyos. Walang larawan, walang kahalintulad. Siya may makapangyarihan sa lahat. Hindi siya nagkaanak, wala siyang pangangailangan. Yun ang mga tao na pwede mong bati sa kanila yung Assalamualaikum. Kapag naman sila ay bumati ng Assalam, ang ibig sabihin dito, hindi tayo magsisimula sa kanila bumati. Okay? Pero kapag sila ay bumati ng Assalamualaikum, yung mga hindi mananampalataya, hindi mga Muslim, sila ay bumati sa atin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kompleto. Ano ang sasabihin natin? Ang sabihin natin sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Kapag bumati sa inyo ang mga hindi mananampalataya, ahlul kitab, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, ay sabihin niyo na wa alaikum. Wa alaikum at mapa sa inyo rin. Sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nangyari ito na bumati ang mga Hudyo o hindi mananampalataya, mga kasama doon mga Hudyo ng assalamu alaikum. Ang kasawian ay mapa sa iyo. Ay mapa sa inyo. Narinig ito ni Aisha, nagalit si Aisha. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisha, sapat na ang sabihin mo sa kanila na wa alaikum. Mapa sa inyo rin ang inyong sinasabi. Mapa sa inyo rin ang inyong sinasabi. Kung gusto niyo ng kapayapaan, kapayapaan din sa inyo. Kung gusto niyo ng anumang hiling niyo, mapa sa inyo rin." So, kapag bumati ang Hudyo Kristiyano sa atin ng assalamu alaikum, ang sagot natin ay wa alaikum. Ang mga ibang ulama, sinabi naman nila na kung yung kaibigan mo ay hindi Muslim at naninirahan halimbawa dito sa atin at alam mo na maliwanag yung sinabi niya na assalamu alaikum, maliwanag yung sinabi niya at narinig mo at maliwanag yung pagkabanggit niya na assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, pwede mo siyang batiin ng wa alaikum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh. May mga ibang ulama na nagsabi na ganoon. Kung kilala mo ang tao na ito at alam mo yung kanyang sinasabi na ganoon yung kanyang kahulugan. Okay. Pero sa ibang mga ulama kanilang sinabi na mas maganda yung doon lang sa wa alaikum. Kasi ano man ang sinasabi niya, ang hiling mo sa kanya ay mapa sa kanya rin yung wa alaikum. Wa alaikum, ibig sabihin yung kanyang panalangin. So malinaw po yun. Pero hindi tayo magsisimula magbati. Hindi po ibig sabihin na hindi tayo babati ng assalamualaikum sa mga hindi mananampalataya. Magiging masama na tayo. Hindi po. Batiin natin sila ng good morning, good day, ano pang mga, sabahul khair, sabahul nur, ano pang mga magagandang mga pagbati. Wala pong masama dyan. Pero ang sinasabi dito ay yung pangalan ng Allah, assalamualaikum. Pangalan kasi ito ng Allah na iba yung kanilang kinikilala na Allah o Panginoon. Okay? So malinaw po siguro ang dahilan. Ganon din, kapag may mga Muslim sa isang pagtitipon at mga Hudyo, mga Kristiyano, ay pwede kang bumati sa kanila ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dahil may mga Muslim doon na ang babati mo sa kanila ng kapayapaan doon sa pangalan ng Allah ay ang mga kapatid mo mga Muslim. Sa iba naman, ay makikita niyo yung mga da'aya pag nagsasalita para sa mga kapatid ko mga Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano ba, 'di ba? Sa Islam tinuturuan tayo ng magandang pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Pero yung pangalan ng Allah, Assalamu alaikum, ay hindi pwedeng ibati sa kanila. So malinaw po yung ating gustong ipahiwatig. Okay? Hindi po pwede yung pagbati na tayo ay yuyuko. Iwasan po natin yan. Assalamualaikum. Hindi po yun. Huwag po tayong yumuko. Pagbabati tayo ng ganito, ay nakatayo tayo po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At hindi tayo yuyuko yung tulad ng pagyuko. Dahil ang pagyuko, ipinagbawal yan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang araw, isang sahaba nang galing sa isang lugar, Allahu alam kung sa Syam, na siya ay dumating at nagpatira pa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nagpatira pa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang sahaba na yun. At yung sahaba na yun, nakita siya ni Propeta, anong ginagawa mo? Sinabi niya na ang tinatawag na bagay na ito, nakita ko sa lugar noon na ang kanilang mga pinuno, ang kanilang mga pari, ang kanilang nagpapatira pa yung mga tao sa kanila. Ang sabi naman, Propeta sallallahu alaihi wasallam, wag mong gawin yan.
dahil ito'y para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagpapatira pa, pagyuko ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Ganon din yung ito dapat natin maintindihan. Yung pagkakamay at saka yung tinatawag na sabi nila sa atin ay beso-beso, pagyayakapan. Okay. Sa mahram, pwede po ito. At saka sa mga lalaki to lalaki, babae to babae. Sa mga hindi mahram, yan po ay hindi pwede. Okay? So ito, paano tayo magbabati ng kailan tayo magkakamay at kailan tayo yung magyayakapan o yung tinatawag na beso-beso sa term ng Tagalog ngayon. So, kapag po tayo ay hindi nagkita ng matagal, kapag tayo ay hindi nagkita ng matagal, halimbawa, nag-travel yung isa, o hindi tayo nagkita ng matagal, sunna po yung pagyayakapan. Assalamualaikum warahmatullahi, tapos magyakapan. Sunna po yan. Okay? Pero, kapag ang kaibigan natin ay kapitbahay lang natin, nung nakita tayo kahapon, o nung isang araw nakita tayo, ang sunna po ay tayo ay magkamay lamang po. Pero pag nag-travel po ang isa sa atin, galing ng Mindanao, galing ng Saudi, galing ng yan po ang sunna ay mainam ay tayo ay tinatawag na magyakapan kasama ng pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganun din yung pagbati kapag may nagpaabot sa iyo ng salam. Pag may nagpaabot sa iyo ng salam. Halimbawa, pinapaabot ni kapatid na ganito ang kanyang pagbati ng Assalamualaikum. Ang pagbati na ang pagsagot doon ay wa alayhi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaya kung babae, wa alayha assalam kung babae. Dahil si Anghel Jibril ay sinabi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pinapaabot sa iyo ni Jibril ang salam. At sinabi ni Aisha radhiyallahu anha wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim. Yung pagtayo naman, dapat yung malaman, kapag tayo ay nakaupo, may dumating, kapag yan ay teacher natin, yung magulang natin halimbawa, o nirespeto natin na isang malaking ulama, o bilang pagrespeto sa kanya, ay pinapahintulutan po yan. Na tayo ay tumayo at batiin natin siya, o siya ay bumati sa atin ng salam at tayo ay mag-respond sa kanya ng alaikumussalam. Yan po ay pinapahintulutan. Pero, ang bagay na kapag ang tao ay pumasok sa isang pagtitipon at gusto niya, siya ang may kagustuhan na tumayo ang mga tao sa kanya bilang pagmamalaki, yan po ay haram. Pinagbabawal po sa Islam. Pero kapag yung magulang natin, yung mga magulang natin, halimbawa, narapat na tayo tumayo kapag dumating sila at sagutin natin ang kanilang pagbati ng salam. Ganun din yung mga teacher natin na turo sa atin. Ganun din yung mga ulama natin na mga yung mga respetado din sa mga lugar natin. Yan po ay pinapahintulutan. Pero kapag yung tao na ay gusto niya na ipakita niya na tumayo ang mga tao bilang pagmamalakis sa kanya, ayan po yung gusto niya, ayan po ay magiging haram. Yan po ay magiging haram. Okay, yung ganoon din yung ay pinagbabawal yung pinagbabawal din yung pagbati, nakuha natin to kanina, pero i-review ko lang, yung pagbati sa sa mga tao na sila ay nasa CR. Yan, iwasan natin yan. Pag siya naghuhudo, kaya iwasan natin yung mga bagay na yan. Okay, so ito po yung tinatawag na mga bagay na nakuha lang natin, yung kinaya natin. Sana ay makumpleto natin ito. Ibig sabihin, may isabuhay natin ng mga bagay na ito. At kung may mga hindi man tayo nabanggit, tayo po ay tao lamang, nagkakamali at may pagkukulang. At sana po, kung may mga pagkukulang, may mga pagkakamali na alam nyo po, ay sabihin nyo sa atin dahil ito po ay karangalan namin at ito po ay malaking kabutihan na makukuha natin dito. Tayo po ay nagtutulungan lamang sa paggawa ng kabutihan at kasama dito ang pagsunod sa mga sunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ulitin ko po tinatawag na bakit po ba, kasi kanina may nag-message doon, bakit ang salam, pagbati ng salam ay para lang sa mga tinatawag na kapatid mong mananampalataya. Okay, tama po yan. Bakit? Dahil ang as-salam ay pangalan po ng Allah. At pag binati mo sa hindi mananampalataya, hindi mo, ibabati mo sa kanyang kapayapaan, ito ang pangalan ng Allah, na hindi naman siya naniniwala sa Allah.
ang ibati mo sa kanya ay yung binabati din niya. Na ano binabati niya? Di ba? Pag nakita kayo ng good morning, magandang umaga, sabahul khair, anong doon? Walang problema doon. Ito ay mas gusto pa nila yun, yung pagbati na gano'n. Na yung tinatawag na pagbati nila na magandang umaga, ganung pagbati. Hindi po ibig sabihin na ito dahil yun po, yung pangalan ng Allah ay magkaiba po ang Panginoon natin. Ang Panginoon ng Muslim na kinikilalang si Allah ay hindi po namatay, hindi po nangangailangan ng sa kanyang mga nilikha, hindi po siya tinatawag na nagsisi sa kanyang paglikha sa mga tao tulad ng nasa mga ibang talata sa Biblia, at hindi po siya tinatawag na nagutom tulad ng mga nabanggit sa ibang mga talata at iba pang mga katangian na hindi po katulad ng Panginoon na tunay na dapat sambahin. Sa Islam po, ang Panginoon ay siya ang nag-iisa na lumikha sa lahat, may kapangyarihan sa lahat. Wala siyang katulad at wala siyang pangangailangan sa kanyang mga nilikha. Hindi siya nagkaanak, wala siyang pangangailangan sa kanyang mga nilikha. Dahil siya ang Diyos na lumikha sa atin. Kaya, yun po ang dahilan kung bakit tayo bilang isang mananampalataya ay pinapahintulutan po sa atin na mag-response sa kanila ng wa'alaikum. O kaya, kapag kilala natin sila, ay pwede rin yung wa'alaikumussalam. Pero mas mainam po yung mag-response tayo ng wa'alaikum dahil hindi natin alam yung kanilang sinasabi. Tulad ng nabanggit sa hadith na kanilang binati si propeta ng assalamu alaikum, kasawian ay mapasa inyo. Assalamu alaikum, hindi po assalam, assam. Kaya inutos sa kanila, sa atin din, ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay tayo ay mag-response ng wa'alaikum. Mapasa inyo rin kung ano ang hihiling. Kung kapayapaan din sa inyo. At dahil dito, sa isang mananampalataya, dapat po, hindi lamang po yung pagbigkas natin ng assalamu alaikum. Kundi, dapat po isabuhay natin ito. Kapayapaan sa ating pamumuhay, kapayapaan sa pakikitungo sa mga hindi Muslim, kapayapaan sa mga kapitbahay, kapayapaan sa iyong magulang, kapayapaan sa iyong sarili. Isabuhay natin ang tunay na kapayapaan. Binabati natin yung assalamu alaikum, pero hindi natin ito yung sinasabuhay. Tayo ay nagbabati ng assalamu alaikum sa ating mga kapatid, pero ang mga kapatid natin ay meron tayong galit, meron tayong inggit, masama ang ating paningin sa kanila, meron tayong pagmamataas, hindi po ganoon. Isabuhay po natin ng buong buo ang tinatawag na salam, kapayapaan sa ating pagsamba sa ating kapatid. Kaya nga sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisani. Ang tunay na Muslim ay ang payapa sa kanya, ang kanyang kapatid, sa kanyang pananalita at sa kanyang gawain. Hindi siya gumagawa ng masama sa kanyang kapatid, sa kanyang pananalita, sa kanyang gawain. Bagkus kapayapaan ang kanyang isinasabuhay. At sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Kung mayroon po kayong mga katanungan, gusto kayo linawin, mag-message lamang po kayo, inshallah, ay susubukan po natin na mabigyan ito ng linaw. At kung hindi naman natin mabigyan ito ng linaw, itanong po natin sa mas maalam sa atin. Dahil tayo lamang po ay mga estudyante katulad po ninyo ako na nag-aaral din. At sana po, hiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan tayo, manatili tayo sa gabay ng Allah. At tayo din ay bigyan niya ng kaalaman at maisabuhay natin ito at maibahagi natin ito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.